bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin, mga taga-subaybay. Kagalakan po namin muli ang tayo nagkasama-sama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating gagawin talakayan ay muli na naman po natin makakasama ang masigasig po nating Direktor ng Komunikasyon sa North Philippine Union Conference. Walang iba, Pastor Jose Orbe Jr. Salamat, Pastor Ben. At hangad po namin na sa pag-aaral na ito'y madagdagan ang personal ninyong pag-aaral ng banal na kasulatan. Tayo po'y dadako na ngayon sa ating ika-6 na leksyon at ito po ay pinamagatang pagdidisipulo ng pangkaraniwan. Sa ating pag-aaral na ito, mga minamahal mga kaibigan, ay makita natin na ang kaharian ng Diyos ay bulag sa pagbibigay ng kategorya sa mga tao, kagaya ng may mayaman, may mahirap, mayroong mga matanda o bata, may pinag-aralan o wala. Sa Panginoon, ang lahat po'y mahalaga. Pangkaraniwan man yan o sino man sila sa lipunan, tinitingnan po ng Diyos na tayong lahat ay pantay-pantay. Sa paanan ng cross, tayo po lahat ay pantay-pantay kay Kristo. Pero bago tayo dumako sa pag-aaral na ito, ay mabuti ang ating munang anyayahan ng Banal na Espiritu sa panalangin at pangunahan po tayo ni Pastor Orbe. Tayo po'y manalangin. Dakila, makapangyarihan naming Diyos, ipinagkaloob ang inyong anak upang maging katubusan ng aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Maligaya kaming humaharap sa inyo, humihiling ng karagdagang karunungan, kaalaman, upang minsan pa'y amin pong mabigyan ng pagpapahalaga ang mga ordinaryong tao sa aming paligid. Kasama ng inyong mga lingkod, sana'y madama namin ang kahalagahan ng aming gagampanang tungkulin sa pagpapahayag ng inyong mga salita at gawing mga alagad ang iyong mga tinawag sa katotohanan. Salamat o Diyos sa iyong pangako na kami susubaybayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, sa ating talakayan ay napakagandang ating maunawa na pinapahalagahan ng Diyos ang mga taong tinatawag natin pangkaraniwan. Pero Pastor, pag nagkaroon ka ng problema halimbawa sa sakyan, ay hahanapin mo ang pangkaraniwang mekaniko. Totoo yun. Kahit pangkaraniwan yun, pag wala yun, may hirapan ka. Totoo yun. At kahit naman sa lokal nating iglesia, may mga pangkaraniwang miyembro. Pero pag wala mga membro, di alam na natin ang kalagayan ng church, ano? Opo. So hindi natin pwedeng baliwalain ang mga pangkaraniwan. Sila may mga mahalagang ginagampanan. Alam mo, Pastor, kung bakit nagkaroon ng kaisipan na may pangkaraniwan at mga natatangi, dala ito sa ating paglipas ng kasaysayan na iniisip nating may mga itinatangi at merong hindi. No? Pero dito sa ating leksyon na ito, dadalhin muli sa atin ang banal na kasulatan na ang Panginoon na hindi nagtatangi. Yan ang napakaganda. At dito ipinapakita sa ating pag-aaral na ang bawat isa ay mahalaga. Sabihin na natin yan ay maliit yan o malaki yan, may pinag-aralan yan o wala. Ano man ang katayo natin sa lipunan o kalagayang sosyal ay sabihin natin na tayong lahat ay pinapahalagahan ng Panginoon. Totoo yun. At lalo na sa pagdidisipulo, no? Pinakikita talaga ng Panginoon na anuman ang iyong kalagayan at natatangi sa ating pag-aaral itong mga tinatawag na pangkaraniwan ay talagang inaakay ng ating Panginoon. Pastor, pinag-uusapan na rin natin ngayon yung pangkaraniwan. Ano? Ang ating sanlibutan ginagalawan ngayon ay gumawa ng mga pagkakahati-hati sa tao. Paano mo ba nakita ang pagkakahati-hati natin sa sanlibutan ito? Aba, maraming maraming paraan, Pastor, no, na ginawa ng tao na merong pagkakahati-hati o pagkakaiba-iba. No? Mga pangkaraniwan dito ay yung ating kasarian.
May mga lalaki, may mga babae. Wala tayong magagawa ron. Talagang meron talaga, Totoo yun. Ang kalungkutan nga lang, may tinuturing ang mga tao na panglalaki lamang, pangbabae lamang, na sa pananaw ng Panginoon ay mahalagang kapwa, no? At karagdagan pa dito ay yung ating mga pagkakahati-hati sa mga politikal na usapin. No? Talagang kitang-kita yan. At saka pag binuksan mo kagad ng issue at politika, kagad kita mo kagad yung nagkakanya-kanya na kagad. Totoo yun. At nagkakaroon talaga ng pagtatalo-talo. Totoo yun. At nakakalungkot, ako meron din natinig na kahit mag-asawa, naghiwalay dahil lang sa politika. Nako, yun ang nakakalungkot, talagang, Pastor. Ano? Isa pa dito, Pastor, yung kaisipan na yung relihiyon, no? Meron ding mga pagtatangi na nagaganap sa loob ng iglesia. Yung ang tinatawag na may mga nakatataas sa kalagayang kabanalan, no, at katwiran, at meron ding mga tinatangi na kala mo yun na lamang ang ginagawang pagkakasala sa tuwi-tuwi na. Kaya merong mga itinuturing na banal at may kaisipan naman ang mga tao na sila'y makasalanan na lamang habang buhay. Pastor, binanggit mo yun. Kahit sa atin, nangyayari kami sa inyong pagkaibang pananampalataya para baga ang tingin natin mas maalam ako dyan, mas marami akong katotohanan, dala at pagkaunawa kaysa sa kanila. So ito'y gumagawa kagad ng hidwaang pangrelihiyon o pananampalataya. Kaya nga nabubuo yung mga salita na merong tagaloob, may tagalabas. Ay, yun nga yung masakit. Pero talagang katotohanan ng harapin natin na ito yung mga bagay nito sana'y maialis natin din. Totoo yun, Pastor. Ano pa yung mga nakita mo na pwede rin sabihin natin na mga kadahilan na nagkakalayo-layo tayo o nagkakahiwa-hiwalay? Kasama din dyan, Pastor, mabuting mabanggit natin ito. Talagang may naituturing na mahirap, mayaman, no? At dito pangkaraniwang nagaganap yung mga pagtangi, no? Sana ito ay maging bukas sa ating isipan tungo sa ikababago natin, lalo na ng ating paggawa ng mga alagad para sa ating Panginoon. Pastor, ito yung ating tinatalakay para sa ikatututo at ating paanyaya sa ating mga manonood, sa lahat ng mga kasamahan na mayroong panukala ang Diyos. Totoo yun. Na bagamat may reality, tanggapin natin ang katotohanan talaga ito'y nagaganap. Pero higit doon ay may panukala ang Diyos at gusto niya na kagaya niya ay huwag tayong magkaroon ng mga pagtuturing. Ang idinidiin lamang, Pastor, na sa ating pag-akay ng mga magiging alagad ng Panginoon at sa ating buhay ng pagiging alagad ng Panginoon, hindi tayo magtuturing ng mga bagay na ito. By the way, Pastor, sa ating pag-aaral ay binabanggit ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus nung siya ipinanganak dito sa lupa. Ano ba ang kanyang katayuang sosyal at kalagayang ekonomiya nung siya ipinanganak dito sa lupa? Alam mo, Pastor, sa buong kaganapan ng buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nagmiministeryo, hindi lamang naging malapit ang puso ng Panginoon sa mga pangkaraniwan at dukha o mahirap, kundi sa sarili niyang buhay ay naranasan niya ang kalagayan ng isang dukha o pangkaraniwang mamamayan ng kanilang lipunan. At ito'y makikita natin sa ilang mga halimbawa sa banal na kasulatan. Isang patunay nito, Pastor, sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang ama't ina ay itinala sa Lucas Kapitulo 2, ang talata ay 24. Ganitong sabi, Pastor, "At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati." Kaya ito ang handog ng kanyang mga magulang, Pastor. So, sabi, ito ang ebidensya na masasabi natin siya galing sa pangkaraniwan o sabi natin mahirap na kalagayang. Totoo yun. Sapagkat ito'y alinsunod sa kautusan ni Moises tungkol sa mga handog. At nais po natin itong basahin sa Levitico, Kapitulo 12, ang talata naman po ay 8. Kapitulo 12, ang talata ay 8. Mainam siguro, Pastor, basahin mo dyan. Okay, ganitong wika. "At kung ang kaniyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng kordero, ay kukuha nga siya ng 2 bato-bato o ng 2 inakay ng kalapati. Ang isa'y pinakahandog na susunugin at ang isa'y pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubo sa kaniya ng saserdote at siya'y magiging malinis." Kita mo? Kaya maliwanag na taglay nila ang kaugaliang ito at bahagi ng seremonya ng paghahandog hanggang sa kapanahunan ni Jesus. Sa maling sabi, Pastor, para maluwan ng ating mga taga-subaybay, may pag-uutos si Moses tungkol sa mga paghahandog. Ang kanyang itinakda talaga ay merong
Kordero. na nadadalhin upang papatayin. Subalit binanggit din sa provision dito na kung hindi niya kaya Ibig sabihin, sa kalagayang ekonomiya, ibig sabihin mahirap. kung wala siyang sapat, Kung wala siyang sapat na kakayahan na magdala ng kordero, ay di dalawang bato-bato na lamang ang kanyang dadalhin o kaya ay dalawang inakay ng kalapati. Totoo yun. So yun ay pagpapahayag na yayamang ang magulang ng ating Panginoon ay ito yung kanyang dinala, ay ebidensya ito na sasabihin natin na talagang sila'y nasa kalagayang mahirap nung ipanganak ang ating Panginoon. Totoo yun. At hindi po ito para po sa ating mga taga-subaybay, ang kalagayan nila sa ganitong ekonomiyang kalagayan, pastor, ay hindi bunga ng kanilang katamaran. Baka isipin ay kaya sila dukha sapagkat wala silang matinong hanap buhay o di kaya ay waldas si Joseph, si Jose na ama ni Jesus. Sa pasimula pa lamang ay ipinagkaloob ng Panginoon ang maraming kayamanan upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Katulad na halimbawa na lamang ng ipanganak si Jesus. Ang mga hari na nanggaling sa iba't ibang lugar ay nag-alay ng handog sa ating Panginoong Jesus. At kasama dito ang maraming ginto. At mamahaling mga hiyas, at ungwento. Ito'y mga bagay na nagpapatunay na maaring gumugol ang Panginoon ng ganitong mga halaga sa kanilang buhay sa panahon na lumikas sila sa Ehipto. So yun ang ginamit din nila na masustentuhan din yung kanilang pangangailangan kasi mula doon sa lugar nila ay papunta sa Ehipto, hindi ganun kadaling maglakbay. Malayong paglalakbay. At pagdating doon marahil wala pa kagad na hanap buhay. Walang Pero kamag-anak. dito natin makikita ang pagsustento ng Diyos sa kanila. Totoo yun. Na alam ng Diyos na sila kinakailangang maglakbay at magiging mahirap ang kalagayan doon, so naroon naman ang pagtugon ng Diyos. Tama yun, Pastor. Hindi pala sa lahat ng pagkakataon, Pastor, ang lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon ay para sa ating sariling kalayawan lamang. Dapat mahalagang naiisip natin na kung merong mga ganitong kaloob ang Diyos, dapat na suriin natin kung saan natin ito ginugugol upang manatili sa atin ang kaisipan na tanging sa Panginoon lamang tayo aasa sa araw-araw. Okay, maganda yan, Pastor, na kaisipan. Paano kalagayang ito ng ating Panginoong Jesus naka-impluwensya sa kanyang ministeryo? Yung kalagayang pangkaraniwan o yung sabi natin na mahirap, paano naka-impluwensya ito sa kanyang gawaing ministeryo? Malaking bagay, Pastor. Kung tutuusin, ito talaga ang sasabihin nating lundo kung bakit naging epektibo ang ating Panginoon sa paggawa ng mga alagad mula sa mga pangkaraniwang tao. Sapagkat kahalubilo siya At alam niya at naranasan niya ang pamumuhay ng mga taong ito. Sa ganitong paraan, talagang naging makatotohanan ang paglilingkod ng ating Panginoon sa mga taong pangkaraniwan. Ibig sabihin ay naunawaan niya ang kalagayan ng tao na kanyang pinaparoonan. Totoo yun, Pastor. At siya hindi naman kakaiba rin sa mga taong kanyang nilalapitan. So nagkakaintindihan sila. Totoo yun. Kung ako pang tutukoy nito, Pastor, para po sa kapakinabangan ng ating mga taga-subaybay sa kanila pong sariling pag-aaral, may nakita po akong tatlong ay na mapapansin mo na yung pagiging mahirap ng ating Panginoon o sapat lamang sa araw-araw na pangailangan ay nakatulong sa kanyang ministeryo. Yung unang ay, Pastor, ay yung tinatawag na identification. Na bilang niya ang kanyang sarili sa mga dukha, sa mga pangkaraniwang tao. Kaya mahalaga yung na-identify natin yung sarili natin sa mga taong ito. Baka kasi kung minsan iniisip natin na iba tayo sa kanila. Kaya ang ating pakikitungo, mararamdaman din ng mga ganitong tao. Totoo yan. Malungkot yun. Kaya nakita mo ang Panginoon sa kanyang pamumuhay na pangkaraniwan, naka-identify siya dun sa mga tao. Ikalawa, yung tinatawag na ang ating Panginoon ay merong industrious study doon sa mga taong ito. Kasi talagang pinagsumikapan niyang pag-aralan Ibig sabihin, inalam niya ang kalagayan ng tao at inisip niya kung paano siya makatutugon. Totoo yun, Pastor. Hindi lamang doon sa maalaman niya kung anong pangalan, saan nagtatrabaho, pero talagang tinukoy ng Panginoon sa maraming pagkakataon na alamin talaga ang kabuhayan ng mga taong ito. Kaya makikita mo talagang tayo bilang mga alagad ng Panginoon, pagkaakayin natin ng mga tao,
sa pagsunod sa ating Panginoon. Wag lamang, sabi nung iba, papetiks-petiks, no? Na pamamaraan ng ating pagtukoy sa mga tao. Kinakailangan ibinubuhos natin ang ating kalooban na maalaman natin ang mga taong ito sa kanilang kalagayan. At yung panghuli, Pastore, hindi lamang merong identification doon sa mga tao, hindi lamang meron siyang industrious na pag-aaral doon sa mga taong yon, kundi ang sabi pa doon gumamit ang Panginoon ng mga pananalita na angkop sa kanila, no? Irrepressible, sabi, hindi mapapigilan na paghahayag ng pabalita ng ating Panginoon sa kanila. Kaya mahalaga, nakita ko, Pastor, na sa ating maging pananalita, hindi mo naman po pwede nagamitin yung mga pananalita sa mga taong pangkaraniwan, yung mga ginagamit mo na sabi nila highfalutin words, no? Dapat angkop din yung pananalita mo na maiintindihan ng mga tao. Nasangkayon doon sa kanilang level ng pagkaunawa. Totoo yun. Na hindi mo naman inilalagay sa kalagayan na ang iyong pananalita ay nagiging walang kabuluhan. Makatotohanan pa rin, pero nauunawaan ng mga tao. At marahil ay napakahalaga rin na hindi lang tayo basta nakapagsalita, kundi isipin din natin na sa ating paglapit sa tao at pagbitaw ng mga salita, ay nandoon ba naman yung kalagayan nating tayo kagalang-galang din. Totoo yun. Kasi may mga kasalita ko minsan na dahil sa ating pagsasalita ay para bagat nahahamak tayo o nalalait tayo. Ay importante rin yun na hindi tayo basta makapagsalita, kundi atin mo nang iniisip mo na rin ang mga sasabihin natin. Totoo yan, Pastor. Kasi sa ating lipunan ngayon, marami ng uri ng pananalita na ibinabangon ang mga tao. Kaya nga, pag hindi natin ito alam, kahit na papaano, hindi natin alam kung papaano tayo makikiangkop. Hindi naman sinasabi na yun din ang gagamitin nating lingwahe. Kundi dapat na unawaan natin ito upang magiging angkop din tayo. Alam mo kasi, Pastor, merong mga bumabangong kaisipan sa araw-araw at pangkaraniwan nating mga gawa, no? At isa dito, yung isip ng mga nakararami at mga pangkaraniwan na pagka ang mga gaganap ay mga pastor o mga kinikilalang mga pinuno ng simbahan, hindi sila parang hindi maluwag sa kanilang kalooban na makipagtalakayan o di kaya makipag-ugnayan. At ito ang gumagawa ng mga pagkakaiba-iba o pagtuturing na hindi pantay sa ating pagtataguyod ng pagiging alagad ng ating Panginoong Diyos. Merong mga tao, Pastor, na pagka sinabing simbahan o pastor ang gagawa, ang isip nila matayog ang kabanalan ng mga manggagawang ito. Kaya hindi sila bukas sa anumang mga kaisipan. Yung iba naman, yung extremist, ang iniisip nila, ay nako, marami ring mga sex scandals yung mga yan. No? Kaya bakit pa ako pupunta dyan? Nagkakasala rin yung mga taong yan. Pero pagka ordinaryong tao, ang naglalaan ng panahon din sa kanyang kapwa, no, pangkaraniwang tao, nagkakaroon ng mas bukas na talakayan sila at pagpapahayag ng kanilang mga kaisipan. So dito makita natin talagang naging epektibo ang ating Panginoon Hesus. Totoo yun. Sinaunawaan niya ang mga kalagayan ng mga taong pangkaraniwan. Totoo yun, Pastor. Alam mo, hinahangaan ko ang Panginoon, Pastor. Kasi nakita mo na pwede siyang makitungo sa mga mayayaman, at kaya rin niyang ilagay ang kanyang sarili na hindi mawawala ang pagrespeto sa kanya o pagkilala sa kanya sa mga pangkaraniwang tao na kanyang nakakasalamuha. Pastor, paano ginamit ng ating Panginoon Hesus ang mga pang-araw-araw na pangangailangan upang makagawa ng mga alagad? Siyempre, Pastor, dito makikita natin na ang ating Panginoon ay hindi lamang nagbalangkas ng mga katotohanan ng banal na kasulatan, kundi talagang sinikap niya na dalhin sa kanila at ipaunawa sa kanila, higit sa anumang pangangailangan nila, ay ang pagbabago ng kanilang puso't isipan. Sa ganitong paraan, handa silang tumanggap ngayon ng mga maaring itugon ng Panginoon sa kanilang pangangailangan. Kagaya, Pastor, ng mga pangangailangang pisikal at mga pangangailangang personal. Ang mga ito kanyang tinugunan at sa kadahilanan nito ay naging mga alagad sila ng ating Panginoon. Opo, Pastor. At marami tayong mga halimbawa niyan sa banal na kasulatan. Naririyan ang babaeng nakatagpo niya sa balon. Sinapatan ng Panginoon ang kanyang pangangailangang relasyon. At naririyan din ang inalihan ng masamang espiritu. Sinapatan naman niya ang kagalingan ng kanyang kaluluwa. Naririyan din ang mga taong pinakain niya ng tinapay,
upang sapatan naman niya ang pangangailangan nilang pisikal o Yeah. sa kanilang kagutuman. So ibig sabihin dito sa pangangailangan ito na kanyang tinugunan ay nagbunga ito ng pagsaksi nila para sa ating Panginoon. Totoo yan, Pastor. Siguro mabuti na dito sa bahaging ito ng ating leksyon, talagang matukoy natin yung gabay kung papaano ang Panginoon ay gumawa ng alagad sa mga pangkaraniwang tao. No? Yan, siguro magandang ang matalakay natin, Pastor, na tayo kasi nagnanais na tayo makatulong sa ating mga tao, Totoo makatugon. Pero ang tanong, tugma ba naman yung ating itutugon sa kanila? Tama yun. So mahalaga rin siguro na maunawaan ng ating mga mag-aaral na hindi tayo basta makapagbigay ng tinapay. Totoo Hindi tayo yan. basta makapagbigay ng damit. Kundi tingnan din natin kung paano tayo tutugon sa pangangailangan. Yan. Diyan pumapasok yung tinukoy natin kanina. Talagang pinag-aralan ng Panginoon kung anong ibibigay niya. Hindi antimano lamang ay nagkaloob siya. No? Dito matutukoy natin na merong 5 hakbang na ginawa ang ating Panginoong Hesus upang maabot at gawing alagad ang mga karaniwang tao. Ang una doon, sabi Pastor, ay nakisalamuha siya. Di ba? Kasi hindi mo madadala ang pabalita ng Diyos, ang pagbabagong nanaisin ng Panginoon kung hindi ka makikisalamuha. At hindi mo rin malalaman ang kanilang pangangailangan kung hindi Tama. ka nakihalo-bilo sa kanila. Oo. Kasi samantalang tayo nakikisalamuha, dito natin nalalaman ang kanilang kalagayan. Tama yun. Hindi po pwede yung nasa mataas kang taluktok at tinatanaw mo lang sila. Hindi po pwede. Kaya ang ating Panginoong Hesus nagkatawang tao di ba? At talagang nakihalubilo siya upang mapag-aralan niyang mainam ang kanilang kalagayan. Ang sumunod dito, Pastor, yung naramdaman niya ang damdamin ng tao. Nagpadama siya na meron siyang simpatya sa tao. No? At mahalaga ito sapagkat maaring matugunan mo o maging kilala ka ng mga tao, pero kung walang tinatawag na yung talagang sincerity ng ating mga aksyon, hindi rin magiging makabuluhan ang ating pagganap sa Ibig mga sabihin, taong Pastor, ito. ay kung ano yung kalagayan nila, kung anong damdamin nila, kung sila nalulungkot, ay tayo nakikiramay. Kung Totoo sila yun. naman ay nagdiriwang, ay tayo naman ay nakikigalak. Tama yun, Pastor. Kaya yung mga pakikipagkapwa-tao na mga gawain, hindi dapat rin tayo nawawala. No? Kaya kamusta, Pastor, sa ating mga lugar, sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kapitbahay, minsan ay may namamatayan. Inaruroon po ba tayo? Napakagandang hamon Diba? yan. Oo. Kasi ito isang magandang halimbawa ang iniwan natin Panginoon Sus na nilapitan niya mga tao at ipinahayag niya yung damdaming kaisa o yung tinatawag na nakisimpatiya. Totoo yun, Pastor. Kaya napakaganda ng binanggit mo, Pastor, na nasaan ang ating mga kapatiran sa panahon na sa lugar natin ay may mga nagdaramdam. Tama O sabihin natin may mga nasalanta. Anong ating ginagawa? Siguro nag-enjoy lang ba tayo sa panonood ng TV samantalang alam natin na sa ganung lugar at sa ganung bayan ay dumaan sila sa mga mabibigat na karansan, kagaya ng mga baha at mga sunog. At ito ang mga panahon na talagang bukas na bukas ang kanilang kaisipan tungkol sa mga usapin ng ating Diyos at ng kanyang pag-ibig. At ang mga tao dito talaga sa panahon ito, nangangailangan makarinig sila at makadama sila Tama ng yun. pagmamahal at pag-unawa. Yung sabi nga, yung makita lamang tayo naroroon ay nagiging kaginawahan sa iba. Totoo yun. May mga panahon pa nga na hindi ang ating mga pananalita ang kanilang kailangan, kundi ang ating presensya Presensya lang. na tayo'y naroroon. No? Ikatlo, Pastor, pagkatapos ng naunang dalawa, dito pa lamang pumapasok yung siya'y tumutugon sa natatanging pangangailangan ng tao. Ibig sabihin, naangkop na pagtugon sa pangangailangan. Tama yun, Pastor. Kasi doon mo makikita talaga na hindi lang siya nakibagay sa mga tao, kundi nakadama siya ng pangailangan ng tao. Ngayon, handa na siya na tumugon doon sa pangangailangan ng taong yon. At kadalasan ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang iba ay kanyang tinulungan sa pagkain, ang iba ay tinulungan niya sa pakikipagrelasyon o kapwa-tao, ang iba ay tinulungan niya sa kagalingan ng kanilang mga sakit, at marami pang mga pamamaraan. Pastor, mayroon akong naalala sa banal na kasulatan ay ito'y dudugtong ko kasi kuminsan iniisip ng mga tao na ang pagtulong ay sa pamamagitan lamang ng may maiyabot ka na pagkain o damit. Pero yung may mga pangangailangan higit pa ron. Halimbawa, sa banal na kasulatan, nariyan si Sakeo. Si Sakeo isang sabihin natin na mayaman at sabihin natin siya isang maniningil ng buwis. Pero sa panahon nila, hindi sila tinatanggap sa lipunan. Ayan. Nang dumating ang ating Panginoon Hesus, lumapit siya at pagkatapos ay tinugunan niya ang pangangailangan. Anong pangangailangan si kayo?
yung siya'y tanggapin. Tama yun. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon Jesus, dahil yun ang kanyang pangangailangan, ay sinabi niya, sa kayo, paroroon ako sa iyong bahay. Talaga, Pastor, dyan pa lang sa binanggit mong kwento, talagang mahalaga sa atin na gumagawa ng mga alagad, malaman talaga natin anong tunay na pangangailangan ng tao. At yay, ipagkakaloob lamang kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at dumadalangin tayo sa Kanya, tutulungan tayo walang pagsala ng ating Panginoon. So basically talaga, napakahalagang lumapit tayo sa tao. Paroonan natin sila. Totoo yun, Pastor. Ang ikaapat pala, Pastor, yung tinatawag na doon pa lamang niya nakuha, no, yung tiwala ng tao sa Kanya. At doon, pagkatapos naman ng ikaapat na yon, ay handa niya ng anyayahan ng tao na sumunod at gawin niyang alagad. At doon mo makikita sa 5 mga hakbang na yon ang ginamit ng Panginoon upang gawing alagad ang mga tao na pangkaraniwan. Yan, napakaganda, Pastor. So ito yung napakalaking hamon sa ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga pag-aral ng salita ng Panginoon. Tularan natin ang ating Panginoon Jesus sa paggawaan ng alagad. Tayong lahat ay inatasan na gagawa tayo ng mga alagad. Totoo yun. Tayo pinahayo upang gumawa ng mga alagad. Ay paano natin gagawin? Ito napakaganda ng mga binanggit mo na mga pagkakahanay ng mga pamamaraan kung paano tayo gagawa ng mga alagad. Totoo yun. Kasi minsan, ang naiisip nating pamamaraan, Pastor, ganito basahin mo sa talatang ganito. Yan, maliwanag na sinasabi dyan, ganito ang doktrina, ganito. Minsan, ganun ang nagiging pamamaraan natin ng paggawa ng alagad. Sa ganung pamamaraan, nabibigla ako minsan ng tao. Kasi kahit sa man sa awit, meron mo na dapat na pasakalye, di ba? Meron nagbibigay mo na ng introduction, ay nabibigla ko minsan ng tao. Kuminsan, Pastor, sa pag-anyaya rin natin ay halimbawa may mga gawain tayong pangangaral ay gusto natin magaya ng maraming tao. Maganda naman ang ngayang motibo. Pero pagka wala muna itong mga pakikipagkaibigan natin, paglapit sa tao, pakikisalamuha sa kanila, paggawa ng mabuti sa kanila, ay nabibigla ang tao na karakaraka inaanyayahan natin. Kaya madalas ay hindi rin kasi tumutugon. Walang pakikipagkaibigan na nauna. Hindi natin nasunod yung pamamaraan ng ating Panginoon Jesus. Totoo yun. Hindi naman natin nais, Pastor, na sa ating mga taga-subaybay, ang isipin nila ay winawalang bahala o winawalang kahulugan natin ang mabisang paraan ng pagtuturo ng mga talata at ng mga doktrina, pero mas lalo itong magiging makahulugan, makikintal sa isipan ng mga taong inaabot natin kung atin ding isasaalang-alang itong mga ginawang hakbang ng ating Panginoon bago umabot sa kanilang mga pangailangan. Totoo yan. Bagamat meron tayong mga agenda, ang tawag nga nila meron tayong mga gustong dalhin sa tao, pero isaalang-alang muna rin natin ang kalagayan ng tao at ang kanilang pangangailangan. Totoo yun. At dito sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao, yung mga psychologists, meron silang mga sinasuggest na mga pamamaraan kung paano tutugon sa pangangailangan ng tao. Merong tinatawag na Maslow's hierarchy of needs na kanilang pinapayo. Na ito'y maaaring magamit din natin sa paglapit natin at pagtugon sa pangangailangan ng tao. Totoo yun, Pastor. Dito sa Maslow's, hierarchy of needs, ay ipinakikita na ang tao ay may iba't ibang mga antas ng pangangailangan. At kung ito'y masasapatan, ay magkakaroon ang isang tao ng tunay na kaganapan sa kanyang buhay. Ganun pa man, nais po nating idiin na ang mga pangangailangan ito ay marapat lamang natugunan pagkatapos na nadala natin ang pagkilala sa isang Diyos na makapangyarihan sa kanila na maaring siya lamang ang makasasapat sa kanila. Kasi ayaw nating isipin na maaring sinasapatan natin ang pangailangan na ito at binibili natin ang kanilang pagsunod sa dinadala nating ebanghelyo. Mahirap din yon. Hindi naman po pwede kaya tayo nagbibigay ng tinapay sapagkat gusto natin silang hikayatin. Hindi po ganun ang isinasaad. Kundi pumapasok po itong mga pangangailangan ito, itong mga antas ng pangangailangan ito, pagkatapos na nabinhian sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng katotohanan na merong isang Diyos na nagmamalasakit sa kanila. Magandang punto yan, Pastor. Pero dito sa dinidi naman sa Maslow's hierarchy of needs ay kung paano tutugon. Totoo yun. Pero yung binanggit mo kanina, sa pamamaraan ng ating Panginoon Jesus, actually, pangatlo lamang itong pagtugon sa pangangailangan. Ang kauna-unahan ay lumapit muna ang ating Panginoon sa kanila. Tama yun. At pagkatapos ay siya nakisimpatiya sa kanila. At pagkatapos ay itong pangatlo, tumugon sa pangangailangan. Totoo na, yun. ang nililinaw naman natin dito sa Maslow's hierarchy of needs ay paano naman tayo tutugon. So tingnan din natin ang kanilang pangangailangan. Halimbawa, baka hindi nila kailangan ng mga damit. Baka ang kailangan nila ay pagmamahal, pag-unawa. O baka sabihin na natin na inuunawa natin sila, minamahal natin sila, pero kailangan naman nila ng pagkain.
So, ibig sabihin, tingnan din natin yung mga iba't ibang pangangailangan nila, hindi basta makatulong, kundi naangkop din naman yung pagtulong. At yun ang isang tinutulong sa atin ng Maslow's Hierarchy of Needs na tingnan muna natin, pag-aralan muna natin, ano ba yung ating itutulong? Yan. Paano tayo tutugon sa kanilang pangunahing Ano pangangailangan? itong mga uri ng mga pangangailangan nila? Totoo yun, Pastor. Para po sa ating mga taga-subaybay, ito po'y ating nililiwanag. Hindi kailanman tayo tumutulong o sumasapat o tumutugon sa kanilang pangailangan upang bilhin ang kanilang pagsang-ayon o pananampalataya. Kundi sa ganitong paraan makikita natin ang iba't ibang antas ng pangangailangan ng tao kung papaano natin lalong itatanim ng malalim ang pinasimulang binhi ng katotohanan ng banal na Espiritu. Yeah. Nabanggit na natin ito at binanggit mo na rin kanina yung pagtugon, ano? Kahit sa Biblia nakita natin yung halimbawa mo binanggit, yung babae na may pangangailangan, yung inalihan ng demonyo, may iba-iba silang mga antas ng pangangailangan. Totoo At yun ang gusto natin isang maidiin, pag-aralan natin, idalangin natin na makita natin kung paano tayo tutugon sa pangangailangan ng tao. Tugunan muna natin sila at saka natin sila yayain kung saan man natin sila gustong dalhin. Tama yun. Kasi maaring ang tugon natin, Pastor, hindi rin yun ang angkop at ninanais ng Panginoon na tugon kung hindi talaga natin pag-aaralan ang kanilang pangailangan. Kaya sa isang talata, Pastor, nais po natin itong basahin sa Mateo, Kapitulo 6, no? Ay meron pong pagdidiin ang banal na kasulatan tungkol sa mga bagay na yan, no? At makikita nyo po yan kung tutunghayan ninyo, magpasimula po sa talatang 25 ng Mateo 6, ganito po ang sabi, "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, no? Kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit." Kaya maari tayong magkaloob ng mga bagay na ito pala, Pastor, ano? Pero kung walang pamamaraan upang dalhin sila sa Panginoon, hindi ito magiging makabuluhan. Kaya sa talatang 33, ang sabi ay, "Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Kaya napakaganda ng halimbawa ng ating Panginoon. Nakihalubilo siya, nakisimpatya siya, ngayon alam niya na kung papaano siya makatutugon sa pangailangan ng tao. Okay, maraming salamat, Pastor. Napakaliwanag ng ating naging pag-aaral. Kaya pala, Pastor, gayon na lamang ang pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus sa mga pangkaraniwang tao at iti sa lahat ng mga tao. Tama Kagaya ng nasulat dito sa Lucas Kapitulo 12, kung babasahin natin sa talatang 6 at 7, ganitong wika, "Hindi baga ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles, at isa man sa kanila ay hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayo mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya." Kita mo? Walang iniwan yan sa binanggit sa Mateo Kapitulo 6 kanina, na kung saan ay makikita mo na ang mga ibong ito, no, hindi man naghahasik, no, pero pinakakain ng ating Panginoon. Lalo na ang tao, ang pangkaraniwang tao ay sasapatan ng Panginoon. At hindi niya ituturing o lalo pa niya na paglalaanan ng kanyang mga kaloob upang sila'y maitaguyod at gawing alagad. Pero hindi rin siguro natin dapat na ang talatang ito gagamitin para umupo na lamang at maghintay na lamang na darating sa atin ang pagkain. Di naman. Pero ang pinapakita rito ay ang Diyos natin ay may pagpapahalaga sa tao. Totoo yun. Na kung kinakailangan ay pagkakalooban tayo ng ating pagkain at dito ay binibigay sa ating paanya yung huwag tayo mabalisa. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Alam mo, Pastor, kaya lang naman natin ito dinidiin sa ating mga taga-subaybay at dito sa ating pag-aaral. Kasi sa mga susunod nating talata ay makikita natin ang tao ay nagtatangi kasi. No? Minsan kasi ang naiisip lang natin gawin nating mga alagad o itaguyod natin ay yung mga inakala nating makapagsauli sa atin ng gayon ding mga pabor sa buhay. Ano? Pero ang Panginoon hindi eh. At kung minsan yung karangalan ba, nasabihin natin ay yung napabinyagan ay kilala. O may kaya, ano? Oo. Yun ang malungkot, ano? Sundan natin, Pastor, yung talakayan na yan dito sa, unahin natin sa Galacia, no? Kapitulo 3.
pasimula sa talatang 28, ganito naman ang sabi, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Kaya talagang sinasaklaw ng Panginoon ang lahat ng mga antas sa lipunan at gayon din ang mga pagkakaiba-iba natin upang tayo'y magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataon na maligtas sa biyaya ng ating Panginoong Ibig sabihin Jesus. niyan ay, Pastor, sa panahon kasi ng bagong tipan at ng panahon ng Biblia, iba ang tingin sa lalaki kaysa doon sa babae. Tama Ngayon yan. ay malinaw natin nakita meron ng pagkakapantay. Pero sa kanilang panahon ay talagang hindi pwede sumabay ang babae sa lalaki sa pagkain. At saka talagang mababa ang uri ng pagtingin sa babae. Ganon din yung mga alipin, di ba? ganun Sa sa alipin. kanilang mga kinikilala na mga amo, no? Malaki rin ang pagkakaiba at sila yung mga itinuturing na bagay sa halip na kapwa-tao. Kaya dito ipinakikita ng Panginoon, katulad ng ibinigay niyang pagpapahalaga sa pangkaraniwang tao, gayon din nawa tayo bilang kanyang mga alagad at gumagawa ng alagad para sa kanyang kaharian. So dito pinapakita sa atin ng Panginoon na tanggalin natin yung mga pagbibigay natin ng uri sa tao. Sapagkat siya ang ating halimbawa na sa kanya lahat ay pantay-pantay. Totoo yun. At sa puntong yan ay merong binabanggit sa atin ng banal na kasulatan sa Aklat ng Santiago, ay siguro aking babasahin din sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, sa talatang 1 hanggang 9, ganito ang payo sa atin, na sinulat ni Santiago. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may sinsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda, at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti. At sa dukha, inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tuntungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos sa mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at ang mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa kanya. Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi ba kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari ayon sa kasulatan, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, Yun. ay nagsisigwa kayo ng mabuti. Datapwat, kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo at kayo'y nahatulan ng kautusan na gawa ng mga suwail. Maliwanag, Pastor? Pero itong madalas nating nakakaligtaan at sa kabaliktaran, ito pa nga ang nagagawa natin. Nagtatangi tayo maging sa loob ng ating mga simbahan. Dito ang pangkaraniwang problema rito ay tinitingnan natin ang sarili natin at pagkatapos pag nakita natin mas mababa sa atin sa kaalaman o sa kakayahan o sa kabuhayang ekonomiya, ay talagang dito pumapasok talaga yung pagtatangi. Totoo yun. At karaniwang itong nagaganap, Pastor, pagka meron tayong mga kaanib na nakikita sa loob ng simbahan, at ito ay may kakayahan sa buhay o di kaya ay nasa kalagayang mataas sa lipunan, ay natatangi ang ating pagbati. Gayon-gayon na lamang natin kung batiin. Pero ang ilan sa mga karaniwang lingguhang nasimba sa araw ng Sabat ay hindi natin napapansin. Malungkot yun. Siguro naroon ng problema. Alam mo, Pastor, sa atin na yung kultura ay nandoon talaga yung pagpapahalaga sa mga bisita. Pero not at the expense naman ng mga pangkaraniwan natin mga bisita rin na hindi man lamang natin pinansin. Siguro ang puntong dinadala rin dito ay wala namang masamang batiin natin na maganda yung ating mga bisita na sabi natin may sinasabi sa lipunan, pero wag naman natin baliwalain o para bang hindi pinapansin ito mga bisita natin, sabi natin mukhang mahirap o mukhang ang kasuotan ay
masyadong Dahil pangkaraniwan. lamang na sila'y pangkaraniwan. Oo, yan ang- Kinaliligtaan natin yung dapat. Yan. So ito'y napakagandang paalala sa atin at napakabuti na ito'y tinalakay natin ngayon para napapaalalahanan ng ating mga kapatiran. Ang lahat ating mga iglesia ay sana ay kung paano pinahalagahan ng Panginoong Hesus ang mga pangkaraniwang tao, ay magkaroon din tayo ng ganoong uri ng pagpapahalaga sa kanila. At huwag nating kalilimutan ang inakay ng ating Panginoon sa mga pangkaraniwang tao sa kanyang buong ministeryo. Pastor. Pastor, isa sa kahayagan ng pagpapahalaga sa tao ay yung matiyaga at maamo natin pakikitungo sa tao. Isang halimbawa nito ay ang pakikitungo ginawa ng ating Panginoong Hesus kay Pedro. Yun. Alam mo, si Pedro, ang ugali talaga ni Pedro talagang Magaspang. at talagang kung po pwedeng sumagot-sagot talaga at pangunahan pa ang Panginoon. Ay kuminsan nga may pagkakataon siya pa ang gustong magturo sa ating Panginoon Ay, hindi mo naman antimano mababago yan ng isang araw o isang buwan, no? Kahit na isang taon. Totoo yan. Ay sa ganoong personality ba, ay talagang nandoon yung mayamang pagtitiyaga na pakikitungo. Tama yun. At yun din ang dapat nating tularan sa ating paggawa ng mga alagad para sa kaharian ng ating Panginoon, Pastor. Nakikita rin yung ating pagtsatsaga. At dito ko nakikita na malaki ang aking pagkukulang. No? Tayong mga tao, maikli yung ating PC. Pag hindi mo maalaman, ang nagiging kaisipan natin, humanap na lamang tayo ng ibang mabilis na matuto. No? Pero ang Panginoon, pinagpahalagahan niya yun. No? At yung kanyang pagpapahalagang yun ay nakita sa binagong buhay ni Pedro. Yan, totoo yan. Hindi ganun kadali. Pero dito natin makita na yung pag-uugali ng ating Panginoon na pakikitungo sa tao. Alam mo, Pastor, ay madali naman gawin yung magtiyaga tayo. Kapag nakikita mong tao, ay yung sabihin natin na may kaya sa buhay, may mataas na kalagayan sa hanap buhay, o sabihin natin kilala sa lipunan, ay para bagang kahit ano pa sabihin, tayo may mahabang pagtitiyaga. Pero pag nakita natin mas mababa sa atin, ay doon tayo usually nagkakaroon ng problema na parang maiksi ang ating pag-unawa kagad. Totoo yun. Para bagang gusto natin barahin kagad o kaya ay kapag hindi maganda sinabi niya, ay para bagang kinakapos tayo ng pasensyang gusto na rin kagad nating barahin na rin. Malungkot yan, ano? Malungkot yung ganyang karanasan, Pastor. Pero ito yung reality na kailangan nating harapin, na Totoo talaga yun. nagaganap. Oo. At minsan nga, na-overlook pa natin yung mga pagkakamali ng nakaiigi sa lipunan nang dahil sa meron silang antas nga sa lipunan. No? Kaya hindi rin natin nakikita na itong mga taong ito na itinuturing nating mayaman o karaniwan ay nabibigyan natin ng pabor ay naghahangad din na sila ay mayroong bahagi ng kanilang buhay na katulad ng mga pangkaraniwang tao. Kasi ang isip natin para abutin yung mayayaman, kinakailangan mag-astang mayaman ka. No? Minsan malungkot yun Ang hindi natin naalaman na itong mga taong ito, sa katahimikan ng kanilang buhay, sa kanilang pagbubulay-bulay, inaasam-asam nila yung mapayapa, no? Na pangkaraniwang buhay ng mga tao. Simula nang sila'y naging mayaman, maraming mga bagay na hindi na sila nagagawa sa kanilang buhay. At kinakailangan abutin din natin sila sa ganitong kalagayan. Yeah, at yun ang ginawa ng ating Panginoon Hesus. Pastor, ang isang nakita ko na problema nga, ibinanggit ko kanina, na yung suluran, tayo may problema sa ating pag-iisip o pag-unawa. Na kung tayo lang yung magkakaroon palagay ko ng pag-iisip na kagaya sa ating Panginoong Hesus, kahit gaano pangkaraniwan ng isang tao na pinapahalagahan niya, ay di sana'y napakaganda ng magiging kalagayan natin sa ating iglesia. Now, ang nakita ko sa ating Panginoong Hesus, tiningnan niya ang pangkaraniwan at ipinakita niya na may kahalagahan sila. Siguro sa ating buhay ngayon ay ganito rin. Gaano man ka-ordinaryo ang isang tao, tingnan natin sila na sila may bahagi sa loob ng iglesia. Tama yun. Meron silang gagampan ng bahagi sa kanilang kalagayan, sabihin natin kalagayang aba o kalagayang mahirap. Pero ang Panginoon ay may panukala sa kanilang buhay at meron silang natatanging sila lang ang makakaganap. Sapagkat tinitingnan din natin ng iglesia sa kabuuan na ito'y katawan. Parang itong ating katawan, hindi lahat ay kamay. Pero alam natin talaga ang kamay may pangunahing ginagawa Pastor, na palaging sabi nating sikat. Ganon din dapat ang isipin ng mga pangkaraniwan sa loob ng church. Kasi kahit na ganon ang ating pagturing, no, kung yung mga pangkaraniwan hindi mag-iisip na may magagawa silang malaking bahagi sa gawain ng Panginoon, mawawalang saysay din. So both ways yan. Oo. Kailangan tayo ay magkaroon ng pagtingin doon sa mahirap na pinapahalagan sila na sila kailangan. Hindi sila pwedeng mawala.
may mahalaga silang gagampanan. On the other hand naman, ito namang sabi natin na mahirap, ay tingnan nila ang kanilang sarili na sila ay contributor din sila. At sila ay may lugar sa gawain ng Panginoon. Baka kasi akala nila kumo pangkaraniwang tao at maliit yung kanilang ambag, ay hindi mapapansin ang kawalan nito ng ating Panginoong Diyos. Pero makikita natin sa halimbawa ng orkestra, no? 'Di ba? Yung orkestra talagang ang nangunguna diyan yung conductor, alam niya ang lahat ng tunog ng mga instruments na ito. At pagka sa panahon na dapat ito'y tumunog at hindi tumunog, naalaman niya yun Oh, kaya malungkot pagka meron kang maliit na bahagi at hindi mo ginampanan, ito'y nakakaapekto sa kabuuan ng gawain. Kaya ang mga pangkaraniwan, itinuturing ng Panginoon, no, na mahalaga sa gawain, at tayo ring mga pangkaraniwan dapat ay iisipin din natin, hindi natin dapat walang bahala ang ating pagganap. Nabanggit po, Pastor, yan tungkol sa orkestra. Ay nakita ko tuloy yung larawan na may nadinig akong isang kapatid na sabi niya, ay lagi na lang sila nasa pulpito Gusto nila, sila na lang lagi. Kami bihirang-bihira. Ay nabanggit mo yung orkestra. Ay nakapanood din ako ng mga tumutugtog, ano? Ay meron palang instrumento na kapi-kapiraso lang yung kanila. Totoo yun. At pagkalabiti, hahawakan pa sadya para wag na tumunog. At hihintay pa sila na mahaba bago uli sila makakalabit doon sa kanilang instrumento. Pero ang kabuuan kasi nga tinitingnan Hindi yung dalas ng pagtugtog, kundi yung kagandahan sa kabuuan. Totoo yun. So meron talaga mga instrumento na talagang sa bahagi lang na ito papasok, at meron naman talaga instrumento na tuloy-tuloy. Ay para sa iglesia ganun din. Tama. So ang maganda rito ay wala na lang sigurong hinanakitan, kundi mag-uunawaan na tayong lahat ay may kanya-kanyang bahaging gagampanan sa harapan ng ating Panginoon. Opo, Pastor. At sa isa pang halimbawa ng banal na kasulatan, talagang ipinagkaloob ng ating Panginoon ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang para sa mga mayayaman, kundi higit sa lahat, para sa mga pangkaraniwang tao na kung saan ay makikita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Okay, Pastor. So sa ating pag-aral nakita natin, ang Panginoong Hesus ay hindi nagtatangi ng tao. Sa Kanya, ang mahirap at mayaman ay pantay-pantay. Kanyang tiningnan ang bawat isa na silang lahat ay nilalang ng Diyos. Silang lahat ay may karapatan na maligtas. Manakapay, tiningnan pa ng ating Panginoon sa lahat na tayong lahat ay may pangangailangan. At ang basic natin lahat na pangangailangan ay ang kaligtasan. At yun ay tinugunan ng ating Panginoong Hesus. So, Pastor, sa iyong sa ating leksyon na tinalakay, paano mo nakitang bubuo din ang ating lesson? Yan. Sa ating pong mga taga-subaybay, ang ating pong bahaging ito ng ating leksyon ay napakahalaga. Sa pag-abot natin ng maraming antas ng mga tao sa ating lipunan, ang mga pangkaraniwang tao ay hindi natin dapat kailanman ibaliwala. Bagkos, akayin natin sila sa mas malawak na ministeryo na inuukol ng Panginoon. At sa ganito ring paraan, may pagkakaloob din natin ang pagturing, no? Katulad ng pagturing ng ating Panginoong Hesus sa mga pangkaraniwan upang sila'y lalong maging kapaki-pakinabang sa gawain ng ating Panginoon. Sana'y ang yung tinatawag nating mga pader ng pagkakahiwa-hiwalay ay mawalang unti-unti sa ating iglesia, sa ating lipunan, sa ating sariling mga impluensya o yung sa ating mabuting halimbawa upang dito ay makita natin ang karanasan na aakay sa atin sa pagiging mabuting alagad ng Panginoon. Maraming salamat, Pastor. At sa ating po mga lahat ng mga taga-subaybay, sana po ay kayo po ay nakinabang na lubos sa ating ginawang talakayan na palagi po natin tandaan at magkaroon tayo ng kaisipan sa harapan ng Panginoon, sa paanan ng Kalbaryo, tayo pong lahat ay pantay-pantay. Tayo po'y dumako na sa ating closing prayer. Dakila at banal naming Diyos na nasa langit, ibinabalik naming muli sa inyo ang papuri at pasasalamat na kayo ay patuloy na matiyagang nagtuturo sa bawat isa sa amin upang kami magkaroon ng pag-iisip at mga paggawa na kagaya ng sa aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo kami, Panginoon. Magkaroon kami ng pagpapahalaga sa lahat ng mga tao, pangkaraniwan man o mayaman o kilala sa lipunan, kagaya ng mahirap, sila rin ay aming itrato na kagaya ng inyong pagpapahalaga sa kanila. Kayo'y namatay din para sa kanila. Kayo'y nagpapahalaga at dumidinig din sa kanilang mga dalangin. Magkaroon kami palagi ng pag-iisip na pahalagaan ang mga maliliit, ang mga mahihirap. At kami nawa po'y maging inyong kinatawan upang kung magkagayon,
maging kasangkapan po kami upang maipadama sa kanila ang inyong mayamang pag-ibig. Panginoon, idinadalangin po namin, bigyan nyo kami ng puso at pag-iisip na kagaya sa aming Panginoong Hesus. Amen. Mahalin namin sino man sila, ano man ang kanilang kalagayan sa lipunan. Kagaya ninyo na nagmahal sa kanila, gayon din nawa kami makaganap na sila aming mahalin kagaya ng inyong pagmamahal. Na kami magpakita sa kanila ng kagandang loob, magmalasakit sa kanila kagaya ng inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Amen. At hayaan po ninyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming magandang pakikitungo sa tinatawag na mga pangkaraniwan, maluwalhati kayo, Panginoon, Amen. sa pamamagitan ng aming mga buhay at mga paglilingkod. Salamat. Pagpalain niyo pong muli, Panginoon, ang lahat namin mga taga-subaybay. Patuloy silang akayin, Ama, tungo sa inyong banal na kalooban. Kami lahat ay makapaghayag ng magandang pananaw at pag-iisip, magandang mga pananalita at mga gawa sa harapan ng mga mahihirap at mga pangkaraniwan. Kami lahat, O Diyos, makapagdala ng karangalan sa inyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, na iginawad niyo sa bawat isa amin ang inyong mayamang basbas, ang kasaganaan ng inyong pag-ibig at mga kabutihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, maraming salamat po na kami po inyong sinamahan sa ginawa po namin talakayan at sana po'y nakinabang kayo ng lubos. At siyempre po, ang dalangin po namin, managana pa kayong lahat sa kabutihan at mayamang pag-ibig ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. I was once in the Chinese city of Shanghai. It was a rainy day as I looked out from my 10th floor hotel window. Beneath me, colorful umbrellas without legs were scurrying to and fro. Where were they coming from? Where were they going?
Under each umbrella I imagine a father, a mother, a grandfather. Did they know about Jesus? I'm not sure, but I'm glad Jesus knows about them. I pray for the people that are sick so they can get better. All around the world, children are praying at 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. I pray for everybody in Haiti that does not have a home. Join the movement in your family today. 777 Prayer Kids. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs.
And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. When I go to sleep, I pray for Jesus to help me not to have bad dreams. Pray for my grandpa because he is in cancer right now. I pray I don't want to get sick anymore. I pray for my family. Please pray 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week.